ito sa naging impeachment proceedings sa House Committee on Justice po? Well, hindi pa ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how do you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo, in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayunpaman, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magma-manifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito, o minsan hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang termino bilang Vice Presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course, may konting confusion tungkol doon mismo sa tinatawag nga na report ng AMLC, may konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair. Opo. Ma'am, sakali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pwede bang questionin sa impeachment court sa Senado yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang Pangulo dyan sa Kamara? Yes. Kung hindi tayo nakakakalimot doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will be up to the Senate kung gusto nilang i-determine or gawan ng desisyon yung i-raise ng defense. Opo. Ano naman po yung magagamit doon sa recent na decision po ng Korte Suprema? Lalo na ipinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng forthwith po. Dun sa forthwith, well, hindi ko alam kung magagamit yon, no? Pero ang sinasabi ng hukuman doon ay nasa jurisdiction ng Senado to determine kung kailan yung actual na pag-uumpisa ng pagdidinig sa impeachment proceedings, so long as reasonable ito at hindi unnecessary yung delay kung sakaling meron, at hindi magagamit ito bilang
pag-abandona sa kanilang mandato o obligasyon na i-hold accountable yung impeachable officer. So, yun, maliwanag, desisyon ng Senado yon. At exclusive ang desisyon na yon sa kanila, hindi maaaring mag-intervene ang Korte Suprema, lalong-lalo na at wala naman naipakita na may grave abuse of discretion sa pagsabi ng Senado na, teka, wag muna natin itakal, wag muna natin ituloy. So, wala namang ganong klaseng findings. In short, in the absence of grave abuse of discretion, maaaring mag-determine ang Senado kailan yung umpisa ng pag-hold ng pagdidinig sa impeachment. Opo. Dito naman po sa inaasahang botohan sa plenaryo po ng Kamara, may obligasyon po ba ang bawat kongresista kung paano ba siya boboto? May patakaran na po ba na naayon talaga, or still kahit na hindi niya binasa yung mismong report dahil nakumbinsi lang siya, automatic maglalagda lang siya? Wala po bang pananagutan kung ganun lang ang klase ng pagboboto po natin para mapatalsik ang isang impeachable official? Well, ang sabi ng hukuman sa Duterte versus House of Representatives na kailangan, nasa exclusive naman ang mandato ng House of Representatives at ng bawat kongresista na gumawa ng desisyon. Basta hindi siya attended by grave abuse of discretion. So, dun sa dating kaso in the 19th Congress, nakita natin na sinabi ng hukuman, may grave abuse of discretion dito dahil ginawa nila yung decision sa pag-i-impeach at pag-forward ng articles of impeachment sa Senado nang wala man lang pag-inform sa bawat kongresista kung ano yung charge. Hindi rin ipinakita na nakita nila yung ebidensya. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon questionin yung respondent, at hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makita yung charge or yung articles of impeachment o ang ebidensya tungo dito. Kung kaya't makikita nyo maliwanag may grave abuse of discretion kasi hindi man lang nila nabasa, nakita, nabigyan ng pagkakataon na makuha o ma-question yung ebidensya at impormasyon tungkol dito. Kung kaya't alam natin o magtataka tayo, ano ang naging basihan ng kanilang desisyon. In this case, sa plenaryo po, ang bawat kongresista ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mabasa yung charge or yung potential articles of impeachment, makita ang ebidensya nito, mabigyan ng pagkakataon na questionin ang respondent, in this case the Vice President, at mabigyan din ng pagkakataon ang respondent na makasagot doon sa charges na hinaharap niya. Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Ma'am, Hi, MJ. marami rin po kasi ang nagsasabi na syempre yung legal team ni VP Sara sinasabi na fishing expedition itong nangyayari. Pero itong nangyari po ngayon sa House Justice Committee, ito ba'y bad or good precedent sa lahat po ng impeachable officers na posible ring mangyari yung sinapit ni VP Sara, lalo na yung nabuyangyang yung kanyang mga records, nabunyag po doon sa hearing from the AMLAC? Well, for me, hindi maganda ito na precedent. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung pag may kinalat ka, sinaboy mo sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat nyo, lalong-lalo na kung ang sinaboy mo ay parang alikabok. So, ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong-pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila.
Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po naiiba ang Vice Presidente, may karapatan siya sa kanyang privacy. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagpoprotekta ng privacy ng impormasyon na yon. Lalong-lalo na mayroong tinatawag tayong bad faith na kung hindi po kumot may mandato ang hukuman ang Kongreso na mag-conduct ng mga proceedings tungo sa finding ng probable cause or reasonable grounds para ituloy yung pagdidinig dito o yung pagtungo doon sa possible impeachment ng Vice Presidente doesn't mean na may karapatan silang lumabag sa batas o lumabag, gumawa ng mga paraan o kahit anong aksyon na lalabag sa karapatan ng isang tao. So in this case, violated both yung right to privacy, yung Data Privacy Act, yung Anti-Money Laundering Act, at of course yung kanyang mga other rights pertinent to that. Hindi lang yun, pati yung asawa niya mayroong mga dokumento na inilahad at kinumentuhan pa ng mga mambabatas natin. Siguro hindi ganon ka bad faith, kumbaga, ang makikita natin kung paglalabas lang ng data at walang interpretasyon na ginawa dito. So, ang nakita natin, may mga interpretasyon under the guise of manifestations na ginagamit itong mga dokumento o mga data o information tungkol sa Vice Presidente na in many cases ay napaka-misleading. Hindi natin nakita dito isang proseso para mag-determine ng probable cause. Ang nakita natin dito ay yung outright character assassination ng ating Vice Presidente, who is protected like any other citizen dito sa bansa.